Isang mapagpalang umaga, hapon o gabi saan man sulok kayo ng mundo ng nararating ng vlog na to. Kumusta na po kayo lahat dyan? Welcome po sa ating God's Healing Mission muli para sa pagbuhat na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Si Yahweh ang aking pastol, di ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at tinakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ng bagong kalakasan at sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasin doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, di ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw may handang dulang. Ito yung ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko'y langisan, pati na ang saro ko yung pinaapaw. Tunay na pag-ibig mo at iyong kabutihan sa akin tataglayin. Habang ako'y nabubuhay, doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin sa Lord. Yan. Kumusta na po kayong lahat dyan? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome once again sa ating God's Healing Mission. Anong muli ang mission ni Lord dito? A mission to heal, to protect, and to save people. At ang pinakapuso nito, sana po lahat po tayo ay maligtas sa pagdating ni Jesus sa second coming na i-welcome niya tayo sa kanyang kaharian. Amen? Palakpakan po muli natin si Lord. Yan. So, muli ito po ang inyong lingkod, si Brother Angel Santos, your Catholic Church Defender. Yan ha, Church Defender. Lahat po tayo dapat maging Catholic Church Defender. Ha? So, dati pong Bible preacher dyan sa isang Catholic Charismatic sa Pilipinas, sa Soldiers of Christ, LSJM. At ngayon po, dito na po sa mismong cellphone nyo sa YouTube natin. Amen? So, ano yung topic natin ngayon? Napakaganda. November pa rin. Tandaan po natin na pagka November, still, it's an All Souls Month, All Souls Day, every day. So, ito po ay buwan ng mga kaluluwa. So, napakagandang pagnilayan ang mga pag-uusapan natin ay tungkol sa kaluluwa, sa kamatayan ng tao. So, napakaganda ng topic natin ngayon. Ito po yung mga mariin na tinutuligsa ng mga ibang sekta. Paratang talagang kung ano-ano ang pinagsasabi sa atin. Bakit daw tayo may mga purgatorio? Bakit daw kung may mga pinagdadasal natin ng mga patay? Alam niyo po ba na sa study, ang mga relihiyon sa buong mundo ay umaabot ng 44,000 or 50,000 sa dami. Iisa lang po, actually, correct me if I'm wrong po, pero ang pagkakalam ko, ang naniniwala sa purgatorio po ay isa lang. Ang original na totoo, ang Catholic Church lang. So imagine niyo sa dami nun, yung mga hindi Katoliko ngayon, so expected nyo hindi naniniwala. At kung ano na pinagsasabi sa atin, paratang, tuligsa, mga Katoliko, ano daw, purgatorio, wala daw sa Biblia, mga dating daan, ayan, mga iglesia ni Cristo, mga mahal nating kapatid sa ibang sekta, kung ano-ano pinagsasabi po nila sa Katoliko. So ngayon, kung Katoliko ka, kapatid, tinanong ka, so alam mo ba yung sasagot? So kailangan madepensahan mo. Kung Katoliko ka, dapat, sa Biblia po nakalagay, dapat daw laging tayong handa na ipagtanggol ang ating pananampalataya. Amen? Pati si Pope Francis po yun, sinabi ngayon, dapat lagi tayo mag-equip tayo sa mga salita ng Diyos, sa mga aral Katoliko, dapat alam daw po natin. Amen? So ngayon, ano ba yung topic natin? Topic 91 tayo ngayon, no? Ang bilis ng panahon, po, 91 na. Topic 91. So please don't forget, i-review nyo po yung mga natin, maraming kayo matututunan. Tandaan po natin, napakahalaga lahat ng mga vlog natin. Sabi nga, tungkol sa kaligtasan. Lahat naman to tungkol sa kaligtasan. Pero, at iba rito yung mga Catholic teachings ng mga paratang, maling paratang, panunuligsa, paninira sa ating
pananampalatayang Katoliko. Amen? So, ang topic natin ngayon, topic 91, related sa All Souls Day uli, no? November. Ang sabi nila sa topic 91 natin, ang purgatorio daw ay maling aral. Dahil ito'y wala daw sa Biblia. Alam niyo, pagpakinggan niyo po, yan, yung mga taga-dating daan yan, si Brother Eli, mga Iglesia ni Cristo, grabe po umanuligsa. Hindi daw totoo, wala daw sa Biblia. At bakit daw natin ipagdasal pa ang mga patay? Patay na yan, bahala na daw ang Diyos sa kanila. Amen? Tanong, totoo kaya to? Tama ba sila? Amen? Ngayon, sasagutin natin. Itutuwid po natin ang mga maling paratang nila. Amen? Ready na po ba kayo? So, kaya sabi nga ngayong oras na to, malalaman nyo. So, please don't forget to like and share and click the bell button. Mag-subscribe po kayo, no? Para lagi kayong maging updated sa lahat ng mga vlog natin. At review nyo na rin yung mga ibang vlog natin dahil sasabihin ko sa inyo, yung mga hindi nyo narinig sa mga ibang mangangaral, maririnig nyo po sa vlog na to. Napakarami natin matututunan. Tandaan po natin, ang Diyos lahat ang pinanggagalingan ng karunungan. Hindi po ako'y instrumento lang. Ako'y isang alipin lang ng Diyos na naglilingkod sa Kanya ng tapat. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. So, ito po ang aral ngayon ayon sa Catholic teachings, ayon sa simbahan, at ayon na rin sa Biblia. Walang personalan, like sinasabi, ito po yung pag-aaral lang ng katotohanan. No, tandaan po natin na, so ang Catholic 2,000 years ago pa yan. So kung 2,000 years ago pa yan, imagine mo kung gaano ka-original yan. Hindi kagaya ng mga tinatawag nating sulpot na sekta, nagtayo na sariling relihiyon, sariling iglesia. So, kailan sila nag-anniversary? 100 years, 200 years. Sa atin po, 2,000 years ago. Eksakto pagdating ni Jesus. Yun ang tunay na simbahan po. 2,000 years, almost 2,000 years ago pa. Ang totoong simbahan, yun ay Catholic Church. Kaya, nahihirapan po yung mga ibang sekta. So please, kung may kilala po kayo, no, with your indulgence po, sana po, ma-share nyo to sa mga ibang sekta na madalas yung marinig sa kanila to. I-share nyo po ito sa kanila para maliwanagan po sila. No? Kung ibang sekta ka ngayon, kapatid ko, nakikinig ka, please listen and understand. Open your heart and open your mind. Okay? Tandaan po natin, ang sasabihin natin dito hindi ayon sa akin lang. Laging ayon sa simbahan at ayon mismo sa Biblia. Amen? Wala po akong galing sa akin dito dahil hindi po tayo pwedeng mag-self-interpret dito. Amen? So, at tandaan nyo kapatid, kung nasa ibang sekta ka, makinig ka. Kung naman Katoliko ka ngayon, pakinggan mo mabuti para pagka may nagtanong sa'yo na may nanuligsa, dapat alam mo kung paano mo ipagtanggol ang pagka-Katoliko mo. Amen? Ready ka na ba kapatid? Pen and paper? Tawagin nyo na po ang lahat ng mga kamag-anak natin dyan para pag may pumasok na sa bahay nyo o may mga nanunuligsa dyan, alam nyo na kung paano nyo sila sasagutin. Ready na po ba kayo? So ito kasi ang ito kasi ang pinaka reason, no? Isa sa mga reason, lalo na po mga Iglesia ni Cristo, no? Ang reason po nila, o pati yata si Brother Eli po, no? Ang rason nila ito, sasagutin natin yung mga maling tuligsa nila. Ang rason nila is nasa Gawa 2:29. Ano daw yon? Si Haring David noon pa Old Testament. Ang sabi po nila, wala pang tao sa langit o purgatorio man o impyerno man. Bakit? Lagi sila nakatuon sa Biblia. Kasi daw sa Biblia, Gawa 2:29, basahin po natin ha. Ito po yung rason nila. Self-interpretation. Tingnan natin kung tama yung interpretation po nila ha. 2:29, ano po yung dahilan nila? Natutulog daw, pati kaluluwa daw po, tulog. Pati kaluluwa daw, tulog. Pagdating daw ni Jesus' final judgment, dun pa lang maghuhukom. Totoo ba yun? Ang tagal, no? So wala pang tao sa langit, walang tao sa purgatorio. Basahin po natin ha, ito po yung sinasabi nilang talata. Lahat po ng halos ng ibang sekta. Ito ang hindi nila naiintindihan na talata. Ano sabi rito? Gawa chapter 2 verse 29. Sabi po kasi rito ni San Pablo, mga kapatid,
Masasabi ko sa inyo na ng tiyakan, sigurado daw, na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon, ang salita ng Diyos. Anong sabi? Noong pa man, 2,000 years ago, ang sabi po nung sinulat ni San Pablo to, ng mga apostol to, ang sabi po nila, si David po ay nasa libingan. So paano daw nasa libingan pa hanggang ngayon? Paano daw nakarating sa langit ang banal? Ayan. Eto, kung nasa ibang sekta ka man, INC ka man, kapatid, makinig ka mabuti sa talatan to na ginagamit ninyo. May binanggit ba rito na pati kaluluwa? Amen? Ano sabi? Ang libingan hanggang ngayon nandito. Hanggang ngayon po yung mga libingan ng mga kahit 3,000-4,000 years ago, nandyan pa rin, nasa Israel pa rin, kapatid. Ang tanong, ang pagka namatay ang tao ba, pati ba kaluluwa? Nakalibing? Amen ba? Ngayon, patutunayan natin, ano ba ang talagang kalagayan ng tao? Pagka namatay ba, libing lang, tapos pati kaluluwa daw, patay na? Naku, eto mukhang medyo busted yon. Eto, tingnan natin. Mismo ang Panginoong Yesus, tingnan natin kung ano yung sinabi niya. Pag namatay ba yung tao, patay pati kaluluwa? Maghihintay daw sa paghuhukom? Ano sabi sa Mateo 10? Pakinggan nyo mabuti ito Kung ibang sekta ka man, makinig kang mabuti, kapatid, at intindihin mo yung sinasabi ng simbahan, sa mga theologians, mga pare, at ng Biblia. Sabi mismo ni Jesus, pakinggan niyo po ito. Matthew chapter 10 verse 28. Ano sabi ni Jesus dito? Huwag ninyong katatakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Ang salita ng Diyos. May kaluluwa, kapatid. Yung binanggit sa Gawa 2:29, walang nakalagay na kaluluwa doon. Libingan, mga buto. Hanggang ngayon, nandiyan pa yung mga buto, nililipat-lipat lang po ng mga apostol. Yung mga apostol na mga buto, nilipat lang ng mga tao ngayon, ng mga historians, sa church natin, sa Catholic Church. Nililipat lang po. Lahat po ang mga buto ng mga apostol natin nasa Catholic Church, mga kapatid. Libingan. So, mga buto yun. Iba po yung kaluluwa, iba yung katawan. Amen ba? So, ang ngayon, ito na yun ang tanong. Nasaan yung kaluluwa ba, kapatid? Yun ang madalas ang tanong. Paano kung hindi nakalibing din ang kaluluwa, kung hindi natutulog ang kaluluwa, lahat po sila, alam niyo po, natutulog daw. Ang kaluluwa, patay din. Gigisingin na lang sa final judgment. Tingnan nga natin, si Jesus muli ang nagsabi, kapag ba namatay ang tao, patay rin ang kaluluwa? Natutulog ba? Lucas chapter 16 verse 22 to 24. Tingnan natin. Ayan patutunayan natin. Doon po muna tayo sa tuligsa nila na wala pang, yung kaluluwa daw natutulog. Wala pa tayo sa purgatorio, wala daw sa Biblia. Eto, ano sinasabi sa Lucas? Si Jesus mismo po ang nagsabi rito. Sample pa lang to, hindi pa po paghuhukom. Anong sabi niya? Kwento ni Jesus, ano sabi niya? Namatay ang pulubi, naalala niyo ito, pulubi at si Lazaro at saka yung mayaman. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Nag-stay sa libingan o dinala? Alin ang dinala sa piling ni Abraham doon? Alangan naman po yung buto. Amen ba? Dinala agad-agad. Saan? Sa piling ni Abraham. Anong nangyari sa mayaman? Ano sabi dito sa mayaman? Sa gitna, namatay rin ang mayaman at inilibing. Ito yung inilibing. Pero, nung inilibing, meron bang binanggit? Sabi rito, inilibing nga, no? Pero sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. Ang salita ng Diyos. Ano daw sinabi rito?
Inilibing. Tama, inilibing eh. Pero, nagdusa sa Hades. Ano yung nagdudusa sa Hades? Buto niya o kaluluwa niya? Doon magkakaproblema. Ayun, intindihin po natin. Kaya sabi ko nga, yun ang theological connection noon. So, si Jesus mismo nagsabi, hindi po final judgment po ito. Kasi, ito, kinakausap pa nga ng mayaman si Abraham. Pag ibinaba mo yung verse, kinakausap pa. So, hindi pa po paghukom. To, sabi pa nga, yung mga kapatid ko po, kailangan malaman nila. So, hindi po final judgment yun. Saan pumunta pagkamatay? Sa langit si Jesus po nagsabi, sample po to sa mga nangyayari. Maliwanag na maliwanag po, word for word. Namatay, pagkatapos, sabi? Iniakyat. Ang alin ay iniakyat? Katawan niya lupa o kaluluwa? Natural po, kaluluwa. Patay na yung katawan. Amen ba? Palakpakan natin si Lord. Naintindihan niyo po ba yon? At sa Hebreo chapter 9 verse 27, malinaw po yun. Yun ang hindi naintindihan. Kapatid ko, nakikinig ka. Kapag namatay ang tao, particular judgment, may tinatang na particular. Yun ang sinabi ni Jesus. Akyat agad sa langit yung mga banal. Kaya nga sabi sa Hebreo chapter 9 verse 27, para po mas maliwanagan kayo mga kapatid. May binanggit dito, 9 verse 27. Sabi rito, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay paghuhukom. Ang salita ng Diyos. Sa ibang talata po ay kahatulan. Ibig po sabihin, pag namatay pala yung tao, may hatol ka na kapatid. Tatlo yan. It's either langit ka, purgatorio, o diretso ka impyerno. Sasabihin nyo kapatid na ibang sekta, asan ang purgatorio? Ngayon, dyan naman tayo sa purgatorio na. Amen? Ready na ba kayo? Doon sa purgatorio na tayo. Ngayon, eto, malinaw. Pagkamatay, agad-agad po yun. That's not final judgment. Ang tawag po diyan ng mga theologians, particular judgment or individual judgment. Akyat agad. Kaya nga tingnan nyo po yung, nakita nyo po si Jesus Transfiguration, di ba? Nakita si Moises tsaka si Elias. Saan galing sila? Ang tagal nang namatay no, nakita po ni Apostol Pedro. Sabi niya, Panginoon, di ba? Gagawa kami ng tolda kay Moises, kay Elias. Ang tagal ng patay ni Moises, nagpakita. Tanong, saan galing yun? Sa libingan. Natural po sa langit. Amen? Palakpakan natin si Lord. Naintindihan niyo po ba yun? Nag-gets niyo yun? So, paano mo sasabihin kapatid, kung ibang sekta ka, ito na po ang sasabihin niyo sa ibang sekta. Kung nakikinig ka ngayon, paano mo sasabihin ngayon na napatay din ang kaluluwa at natutulog sa libingan? Hindi. Iba yung kaluluwa, spiritual soul ang tawag dyan. Iba po yung katawan. Ang katawan ni nililibing kapatid. Yung kay David, ang katawan niya lang ang nasa libingan kahit hanggang ngayon. Amen. Palakpakan natin si Lord. Pero yung kaluluwa no, sigurado yun, nasa langit na. Amen ba? Si Moises nga nakita ni Apostol, ang tagal, ilang years nang namatay eh. Pero nagpakita, nakita. Saan galing sila? Amen po ba? At si Jesus sinabi niya, umakyat agad-agad si Lazaro eh. Alin yun? Yung kaluluwa. Purgatorio. Ayan. Ready na ba kayo uli? Purgatorio kapatid. Ayan na. Saan daw mababasa? Wala sa Biblia purgatorio. Tingnan nga natin kung wala nga. Ano ba ginagamit nila? Tagalog. Unang Pedro chapter 3 verse 19. Okay? 18 to 19. Tingnan natin. Unang Pedro. Tagalog muna tayo, syempre. Kasi po, ang ginagamit yung mga kapatid at ng mga ibang sekta, Tagalog Biblia lang. Wala nang iba. Minsan English. So, tingnan natin. Purgatorio. Tingnan natin kung may purgatorio talaga. Actually, talagang wala kang mababasa. Tagalog to eh. Ano sabi rito? Sapagkat si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat. Ang walang kasalanan para sa mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Sila'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayan ito, pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritong nakabilanggo. Naalala niyo po yun yung sumasampalataya ko? He descended saan?
He descended to hell o he descended sa mga 'di ba, sa mga patay. Ito po 'yun, nasa Biblia 'yun, yung nung 3 days na namatay si Jesus. Ito po konting kaalaman, nung namatay po siya, doon siya pumunta sa bilangguan. May summer na bilangguan pinuntahan niya, yung espiritu ni Jesus ha, hindi yung katawan niya, yung espiritu niya. Anong ginawa ba 'yon? Yan ang inaralan. Yan ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginagawa nito ang daong, ang salita ng Diyos. Sila yung makasalanan, nakabilanggo. So Brad, tanong, nasa ng purgatorio dyan? Ayan na. Ano ba ibig sabihin ng purgatorio, kapatid? Dito tayo magkakaproblema kasi. Ang purgatorio from the word El Purgatorio is a Spanish word. Pagka binanggit mo naman sa Latin, original, purgationis. Pag sinabi mong paglilinis, purgationis po yun in Latin. Alalahanin po natin ang Biblia hindi lang Tagalog. Original niyan is Latin. Greek, Hebrew to Latin. Then to Spanish. So gumagamit po ang mga Katoliko at ang totoong simbahan, gumagamit po kami ng iba't ibang salin. Kaya nga wala kang makikitang rosarium eh. Yung rosarium yun from Latin. Makikita mo sa Latin Bible. Ngayon, tingnan natin, makikita mo ba ngayon ang tinatawag na purgatorio, paglilinis? Ibig sabihin nun, to purge. Kaya nga may tinatawag na, magpurga ka na. Di ba? Binubulate. Amen ba? O magpurga ka. Bakit? Paglilinis po yun. Pero that word is from the Spanish word. Parang sacerdote. Hindi po Tagalog ang sacerdote, kapatid. It's a Spanish word. Ganyan din ang purgatorio. Hindi mo talaga makikita sa sa English Bible at Tagalog. Bakit? Tingnan mo yan sa Spanish Bible. Purgatorio, nasa Spanish Bible ba? Yung mismong yung mismong binasa nating Tagalog. Basahin natin. Tagalog Tagalog kanina. Ngayon, Spanish naman. First, unang Pedro pa rin, chapter 3 verse 19. Yung espiritong nakabilanggo. Anong nangyayari doon? Doon ba yung purgatorio? Tingnan po natin dito La Sagrada Biblia, unang Pedro chapter 3 verse 19, i-share mo to, kapatid, sa mga ibang sekta. Kung ibang sekta ka man, makinig ka. Ito, dito mo mababasa purgatorio. Wala sa Tagalog talaga yan kasi hindi original yan. Amen. Ito, Fabricación del Arca, el Padre la entiende, por Espíritu y por cárcel, El Purgatorio, ang salita ng Diyos. May purgatorio, wala. Basahin nyo, kailangan may Bible kayo. Ang tinatawag sa Bible niyan, Spanish Bible, La Sagrada Biblia po. Uulitin ko Bumili kayo ng original Spanish Bible, La Sagrada Biblia, mababasa mo, El Purgatorio, ang salita ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. May purgatorio, wala. Natural. Kaya kayo tuligsa kayo ng tuligsa kung itong mga nanuliligsa naninira sa Catholic Church. Akala nyo hindi biblical. Napaka-biblical. Paglilinis ba yan? Mayroon pa ba yan? Latin? Una, tingnan natin. Mayroon bang purgaciones na paglilinis na tinatawag? 2.22 na Lucas. May mababasa tayo rito. Tagalog muna ulit tayo. Tingnan natin 2.22 po, purgaciones. Latin naman tayo Pero dito, Tagalog muna. Ta-translate natin sa Latin. Ano sabi rito sa Lucas chapter 2 verse 22? Ano sabi po rito? Nang dumating ang araw ng paglilinis, ano daw? Paglilinis sa kanila, ayon ka sa kautusan ni Moises, sila'y pumunta sa Jerusalem. Jerusalem dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon ang salita ng Diyos. Pakinggan nyo po ito. Lucas chapter 2 verse 22. Ita-translate natin uli saan? Latin Bible naman, kapatid. Hindi mo para malaman, kailangan mo pag-aralin yung history niyan kung bakit may mga salita ang Catholic Church. Biblical ba yan? Yung paglilinis?
Lucas chapter 2 verse 22 pa rin. Pareho, pero Latin Bible tayo, ha? I-search nyo to. Latin Bible lang naman. Kanina Spanish. Latin Bible, Purgaciones. Lucas chapter 2 verse 22. Ano sabi rito? Et postquam impleti sunt dies purgationis. Ayun, napakalinaw. Purgationis ehu secundum legem Moisi tuleruat Illuminum Jerusalem. Di ba may Jerusalem doon sa Tagalog? Ut sisteran ium domino, ang salita ng Diyos. Latin Bible, anong dapat Bible na gamitin nyo? Ito tinatawag nilang Latin Bible, Sacra Vulgata Biblia. Ayun. Purgationes, nasa Latin. Purgatory, paglilinis. Kaya yun, doon na manggagaling yun. Ang purgatorio po, it's a state, no? It's a state to kalagayan na paglilinis ng mga makasalanan. So, pero tanong, ano ngayon yun? So, nakita natin, nasa Biblia po. Tama po ba sila? Mali. So, mali silang paratang, nasabi wala sa Biblia. Nasa Biblia, wala. Nasa Biblia, wala sa Tagalog lang. Nasa Spanish Bible at nasa Latin Bible. Amen po ba? So, doon nagkakaproblema kasi. Dapat, sabi ko nga, maging sa Katolik ka pumunta at doon mo siya pag-aaral. Magtanong sa Katoliko. Huwag sa kalaban ng Katoliko. Kaya ang daming naliligaw na ibang sekta. Akala wala sa Biblia. Hindi nila alam, nasa original. Anong itong bilanggo, di ba nabanggit natin? Alam niyo po, pagpapatunay yon ayon sa mga theologians, may connection sa sinabi ni Jesus. Bilanggo, yung bilangguan na tinatawag na purgatorio, yun. Sabi nila hindi daw purgatorio yun. Ano yun? Hindi naman pwedeng langit yun, di ba? Hindi naman pwedeng impyerno kasi pinuntahan pa ni Jesus. Tandaan po natin, pag impyerno na yan, wala ka ng connection sa Diyos. Tingnan mo, yung bilangguan pinuntahan nila, ano yon? Pinuntahan pa ni Jesus, so may connection pa rin, may pag-asa yon. Kaya lang, ano ba yon? Matthew chapter 5, verse 22 to 26, tignan natin Matthew chapter 5. Si Jesus po mismo nagsabi, ito tungkol sa bilangguan, connecting, theological connection doon po sa sinatawag na bilangguan. Sabi rito, kung may magsasakdal laban sa inyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon, bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo sa tanod. At ikaw ay mabibilanggo. Connecting po yan, theological connection. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihong kusing ang salita ng Diyos. Pinakahuling kusing na kasalanan mo, pagbabayaran mo. Theological connection, ito yung parang sa Judgment Day. Ibibilanggo ka daw. So tingnan mo yung dito sa Mateo, sa 1 Peter naman, unang Pedro, ano sabi? Maraming nakabilanggo. Pinagbabayaran ng kasalanan. So may purgatorio, wala. Meron po Amen ba? So yung Tagalog na yon, i-translate mo sa Spanish la Sagrada Biblia, El Purgatorio ang tawag doon. Kasi kapatid, gumagamit lang kayo Tagalog at English lang Amen? Kaya ligaw yung mga ibang sekta po. Nasa Biblia, wala. Nasa Biblia yon. At may connection, bilangguan. Naalala nyo po yung mayaman? Napansin nyo? Ano po yung nasa purgatorio ngayon? Siyempre, ayaw naman natin lahat. Kahit ako, ayoko po kahit purgatorio. Bakit? Yung mayaman nasa Hades. Alam mo yung mayaman na yan, sabi ng mga theologian, yun daw po ang purgatorio. Yung pinuntahan ng mayaman. Kasi hindi naman siya pumatay So parang ang connection, tingnan nyo po sa theology, yung connection yan. Kung yun nasa po, pansinin nyo, kung yun po, nasa impyerno, hindi na siya kakausapin ni Abraham. So yun daw po ay purgatorio, yung pinuntahan, pakinggan nyo to, yung po pinuntahan ng mayaman, purgatorio daw po. Ano yung nasa purgatorio? Tingnan natin. Ano sabi rito sa mayaman? Sabi niya, sumigaw siya kay Abraham, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin.
Utusan ninyo si Lazaro na isawsawang tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na to. Ang salita ng Diyos. Apoy din ng purgatorio, kapatid. Meron pa bang mababasa talagang dadaan ka sa apoy? Unang Korinto, chapter 3, verse, tingnan natin, 13 to 15. Dadaan ka sa apoy talaga, magpatunay ba? Makikita mo po yung connection dito, lahat yung purgatorio. Ano sabi rito? Ito patunay uli na dadaan sa purgatorio. Sabi, sa paghuhukom to sabi ni San Pablo, makinig po kayo dito sa purgatorio, talagang ayaw po tanggapin ng mga ibang sekta ng purgatorio. Ano sabi rito? Makikilalang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom. Sapagkat ang araw na yon ay mahayag sa apoy na siyang susubok at maghahayag ng tunay na uri ng gawa ng bawat isa. Ano daw? Susubok sa apoy, kapatid. Apoy yung purgatorio. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ng manatili, pundasyon ay nanatili, ang nagtayo nito'y tatanggap ng gantimpala. Ngunit, kung masunog, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya, lamang ay parang nagdaan sa apoy. Ang salita ng Diyos. Makita mo yung connection, no? Apoy. So, yung mayaman po dun sa kabina, Lazaro at mayaman, purgatorio nga naman yun kasi apoy pa rin. Pero nakakausap niya si Abraham. Si Jesus po nagsabi na, no? So, una-una, hindi natutulog ang kaluluwa. May pupuntahan ka agad. Kaya kapatid, kapag namatay ka, namatay ako, namatay tayo, may pupuntahan agad tayo. It's either heaven, purgatory, or hell agad. May hell po. Amen. So, and then the final judgment will come. Papalitan na yung katawang, yung kaluluwa natin, lalagyan na ng laman at buto at glorified body. Yun ang final judgment para sa kaalaman ng lahat. Amen. Palakpakan natin si Lord. Ayan, may natutunan. Yan malinaw po ba yon? Ang purgatorio, it's a Spanish word and Latin word purgationes. Nasa Biblia po yan. Ngayon, eto, siyempre, isipin mo, paano kaya pwede ba makaiwas? Alam niyo po ba, may nakaiwas na makasalanan sa purgatorio? Di ba? Interesting, no? Kilalang kilala niyo yun. Nakaiwas siya sa purgatorio. May ginawa siya Kasi yung purgatorio, nakita niyo po yung kung nagsalita po yung mayaman, talagang apoy ang purgatorio po. Ako po, sabi ko nga sa sister wife ko, umiwas tayo kahit purgatorio dahil apoy talaga masakit at matagal. Sabi ni Jesus, hindi ka makakalabas hanggang kahuli-huli ang kusing. Pagbabayaran mo, so kung marami yung kasalanan, Diyos ko, hindi ang haba ng mo sa purgatorio, apoy na yon. Alam niyo po, may sikreto dyan Alam niyo po ba sa Biblia mayroon nakalampas sa purgatorio? Interesting, no? Lucas, tignan natin chapter 22, verse 42 to 43. Naalala niyo to? Ito, alam ko, maalala niyo. Naalala niyo yung Lucas chapter 23, verse 22 to 23. Naalala, 42 to 43. Naalala niyo po yung nakapako sa krus? Masamang tao, magnanakaw. Walang ginawa yata, di magnakaw. Nakita niya si Jesus, si Dimas. Ano sabi? Nakaiwas to sa purgatorio. Ano sabi? At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Makita niya si Jesus. So nagsisi siya, talagang tinanggap niya si Jesus. Nagbalik loob. Hindi nga nakapaglingkod na yun, pero buhay pa siya. Swerte siya, buhay siya, at nakita niya agad si Jesus. Ano sabi ni Jesus? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon day, isasama kita sa paraiso. Ang salita ng Diyos. Dumaan sa purgatorio to? Hindi. Ang salita ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. Amen ba?
So yun pala, so pwede tayo palang makaiwas sa purgatorio. Ayan o, si Dimas mismo yung nakapako sa krus, isinaman diretso sa langit ni Jesus. Pero, sa unang Pedro chapter 3 verse 18 to 20, yung mga masasama nasa purgatorio. Mga kapatid, totoo po yun. At Pahayag chapter 21 verse 27, walang maruming makakapasok sa langit, kapatid. So, imaginein mo yun at hindi pinagdadasal ng hindi daw pinagdadasal sa Makabeo chapter 12, Makabeo 12:42 to 45, basahin nyo, kapatid. Pinagdasal ni Makabeo yung mga namatay. Totoo, kapatid. May purgatorio pero apoy pa rin yun. Pero pa yung impyerno, ha. Pagkamatay ng tao, malinaw, si Jesus nagsabi, dadaling ka sa langit kung banal ka na. Sa purgatorio yung iba, 1 Peter chapter 1 Pedro chapter 3 verse 18 to 20. Basahin niyo po 'yon at malalaman niyo maling-mali ang tuligsa ng mga ibang sekta. Kayo ng mga ibang sekta, sana po naliwanagan kayong lahat. At tandaan po natin na dapat natin laging handa. Dapat tayong laging handang ipagtanggol ang ating pananampalatayang Katoliko. Amen? Palakpakan natin si Lord. May natutunan. Ayan, dumako na po tayo sa healing prayer. Ayan, napakaganda, no? Totoo, ayan na, nasagot na po natin. So, kung kung Katoliko ka ngayon, alam mo na yung sasabihin mo sa mga tumutulig sang walang purgatorio. Mayroon, nasa ibang Biblia nga lang. Hindi lang nabasa ng ibang sekta. Pwede ipagdasal? Yes. Noon pa naman may pinagdadasal ang mga patay na nasa purgatorio. Anong nasa purgatorio? Apoy. Pwede kang umiwas? Yes. Magsisi, lalo na buhay ka pa, magbalik loob, makakaiwas daw tayo. Gaya ng nangyari kay Dimas. Amen? Ayan, dumako na po tayo sa pagsisisi. Yan, sabi nga, no, nakapagsisi si Dimas for the last minute. Pero wag na nating hintayin kasi hindi natin alam kung buhay pa tayo bukas. Amen ba? Hindi mo alam kung habang natutulog ka, hindi ka na nakapagsisi, namatay ka na. Buhay po na nakapagsisi si Dimas, kapatid, dahil siya'y buhay. Paano kung last minute gusto mo sa susunod na lang ako magsisi? Paano kung hindi ka nakapagsisi, namatay ka? Huli na, kapatid. Nasira ng buong pagkatao mo. Nasira na. So, hingan natin ng tawad. Ngayong oras na ito, hanggat buhay pa tayo, may pag-asa pa, kapatid. Bago mahuli ang lahat, pagsisihin natin ating makasalanan, umiwas tayo sa apoy ng purgatorio at apoy ng impyerno. Agad nandito, ayan, kinakausap kayo ni Lord God sa pamamagitan ng inyong lingkod. Magsisi, magbalik loob na may pag-asa tayong dumiretso sa langit, kapatid. Pero kailangan tanggapin mo si Jesus ngayong oras na to. Magsisi ka, magbalik loob at maglingkod na hanggat buhay pa. Lord, patawad. Mga kasalanan namin sa isip, sa salita at sa gawa, patawarin mo kami, Lord, sa aming pagkukulang. Iligtas mo kami sa apoy ng purgatorio at apoy ng impyerno, Lord. Patawad, Lord, patawad. Ngayon po dumako tayo sa healing prayer na napakaganda, no? Sabi ni Jesus, mayroon man 2-3 nagtitipon sa kanyang pangalan, nasa kalagitnaan natin siya. Ang kanang kamay mo sa ulo at kalawang kamay sa may karamdaman. Ngayong oras na ito, pagpapalain tayo ng physical, spiritual na blessings. Lord, nandito po ang mga lingkod, mga masugid na susubaybay sa iyong vlog, O Lord God. I-bless mo po sila, Lord, patawarin sa kanilang mga kasalanan, linisin ng kanilang puso at kaluluwa. Lord, magmula ulong kang talampakan, i-bless mo sila. I-bless mo po ang kanilang mga kamag-anak, may dinadalain sa mga kamag-anak nila, mga anak nila, mga magulang. Iligtas mo sila sa kapahamakan, iligtas sa COVID-19. Iligtas mo po, bigyan ng mahabang buhay at buhay na walang hanggan. At ang aming kapatid na ito na lagi nakikinig sa vlog mo, O Lord, sa mga salita mong nagbibigay ng kaligtasan. May hinihili siyang personal ngayong oras na ito, O Lord, may kasakitan siya. Ibigay mo sa kanya ngayon ang kanyang kasagutan sa kanyang problema, financial man yan, physical o spiritual problems man yan.
Kami nananalig, Lord, Ikaw ay Diyos na makapangyarihan, ibibigay mo sa tamang panahon mo, in your time, Lord, ibibigay mo ang kanyang hinihiling, i-bless mo siya. Pagagaling mo siya sa kanyang karamdaman, in the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Be healed. Be healed. Be healed in the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, dinadalangin namin lahat ng mga yumao, magmula ka mag-anak namin, mga magulang, mga kapatid na nauna na po sa amin. Lord, patawarin mo, kawa ng kanilang kaluluwa. Mga namatay sa COVID-19, mga namayapa na mga nauna na sa amin, Lord. Kaawaan mo sila, at lalong-lalo na yung walang nakakaalala ng mga ibang sekta mga namatay. Kaawaan at patawarin ka ng kaluluwa. Ayan, so sabi nga, please don't forget, i-share mo to kapatid. Marami na tayong tututunan, mabibless pa tayo sa healing prayer ni Lord. Ayan, kung na-bless kayo, itaas mo ang kamay mo. Sabi nga, di ba, pasalamatan mo siya sa panahon ng pagsubok man yan, pagpapala man yan, lagi mo siyang purihin. At the end of your life, yun pa siya rin naman ang pupurihin natin sa kabilang buhay. Amen? Yun ang pinakamahalaga. Salamat Lord, pasalamatan mo siya ngayong oras na to. Nalaman mo ang mga turo ng aral ng mga Katoliko, nasa Biblia pala. Amen. Salamat Lord sa mga karunungan binigay mo sa mga lingkod mo, O Lord God. Ibinigay mo karunungan na yan sa iglesia, sa simbahan na itinatag mo 2,000 years ago. Thank you Lord, thank you Jesus. Salamat Lord sa buhay, sa kaligtasan. Salamat Lord, bumaba ng mga COVID-19 cases, Lord. Sana tuloy-tuloy na po. Sana po marami nagsisi, nagbalik loob na para sa iyo, Lord God. Sana po, Lord, marami nang tumanggap sa iyo, nagbalik loob. Umiwas na sa mga kasalanan para makaiwas kami sa apoy ng purgatorio, O Lord. Salamat Lord, thank you Lord. Salamat sa buhay, sa kalakasan, sa kaligtasan. Salamat Lord sa kinakain, sa trabaho, sa lahat-lahat po ng biyayang natatanggap namin araw-araw. In every gising sa blessings, buhay pa kami. Thank you Lord. Salamat sa pagkakataon nakapagsisi, nakapagbalik loob sa iyo Lord. At nakapaglingkod. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you God. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Ayan po na. Don't forget kung na-bless kayo, wag niyong kalilimutan. Don't forget to like and share. I-share mo to kasi sabi nga, di ba, pag nag-share ka, na ikaw ay nagpapalaganap ng kabutihan. At sabi sa Book of Daniel, chapter 3, verse 12, ano sabi doon? Umalinaw po yun, or chapter 12, verse 3, ano sabi? Ang nag-aakay sa kabutihan ay magniningning sa kalangitan, magpakailanman. Amen. So, kami, ayan, nag-aakay sa kabutihan, kayo rin i-share nyo. Ito yung pag-aakay ng kabutihan. Natutuwa si Lord doon pag nag-share kayo. Amen? So don't forget, sabi ni Mama Mary sa mga apparition, makakaligtas sa atin, ano yun? Holy Rosary, ito, scapular, diba? Magsuot daw lagi for protection, Holy Mass, at yung Chaplet of Divine Mercy, lagi nyo daw dasalin. At ang walang pinakamahalaga uli, siyempre, ang tunay na kaligtasan, kaligayahan at kaligtasan nasa pagsisisi, pagpapakabanal, paglilingkod sa Diyos, sa kapwa at sa buong pamilya. Amen? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, and Espiritu Santo. Amen! Don't forget to click the bell button po, subscribe po kayo para lagi kayong maging updated sa lahat ng mga bagong video natin. Marami pa kayong matututunan sa next vlog. Amen? Ingat po kayo and God bless us all. Ingat po. Be safe.